So hello guys, welcome back to our channel. And today nito tayo sa NLEX. As you can see, ayan, diba? Medyo pa-sunset na. Ayan, diba? Padilim na. Kanina pa ako nagsasalita, hindi pala gumagana yung mic ko, hindi na ayaw kumonek. Pero anyways, ngayon okay na. Ayan. Tara! Samahan nyo pa uwi. Ayan. Share ko lang din yung 5 likes and dislikes sa ating Honda CBR 650R. Ayan. Ito. ...2025 CBR 650R SE Project. Ayan, sa wakas. Oh. Ay, gumana rin yung mic. Minsan hindi nagko-connect kaya hindi makapag... Akala mo okay na, dahil pa naman sinabi. Biglang diba? Ano tayo? Ano tayo? Like natin dito sa CBR kay Chris, syempre yung looks, di ba? Yung looks niya, like yung previous gen, ang forma niya ang pogi niyang tingnan pero compared sa previous gen, mas pinatalas na nila yung itsura niya, di ba? Mas tumangos yung front fairing niya, tumulis yung sa tail end niya, pati yung headlight niya, ang tulis ng tingnan, pati yung sa rear light, diba? Tapos kulay pula pa, diba? Yun yung number 1. Pogi siya tingnan, diba? Second is yung power. Hindi pa ako nagbi-big bike, di pa ako mag-manual, lagi akong nagbabasa ng mga experience, comments ng mga matatagal nang nag-ride. Kaya yung mga taga ibang bansa, mga European, mga Americans, yan. Ano na sila, mga napag 1000cc na, from 150, nag 650, nag 636, 600, middleweight, 900, 700, then 1000. And sinasabi nila, almost lahat sila, sweet spot daw talaga tong 650. Yeah, 650 or 600cc. Pag kasi sabihin natin Ninja 400 or anything na 400 or NK 450, yan. Kumbaga, pag nag-start ka from 400 or NK 450, parang mabilis kang mabibitin. Yun yung sinasabi nila. Kasi ako, hindi naman ako nag 400 or nag 450. Mabilis sila nang bibitin. Parang meron mga ilang months lang, 6 months, or pinaka max na 1 year, nag-upgrade na kagad sila to higher cc, ayan, to 650 or even 1000 or 900, diba? Tapos ito nga, yung sinasabi ng mga matatagal nang nag-ride, galing silang 1000cc, ang sweet spot daw talaga is itong 650 or 600. Kasi yung 1000 daw medyo overpowered daw. Kumbaga
Kumbaga, hindi mo siya laging masasagad. Kumbaga, hindi mo siya laging magagamit. Diba? Unlike dito sa 650 or yung mga middleweight na CC na bike, hindi mo rin siya laging isasagad, syempre. Pero pag kinailangan mo ng power, hindi ka mabibitin. Baka saktong-sakto yung power niya. Or road, tulad dito sa atin, sa Pinas, yung road condition sa atin dito, di ba? Hindi mo naman lagi masasagad yung 1000cc, di ba? So, ito daw yung perfect na CC, di ba? So, pag kinupare, medyo feeling mo alanganin, may mahuhugot kang power para makaalis dun sa situation na yun. Kunwari, feeling mo may ipit ka ng mga ganyan, hindi ka nakikita ng bus or what, diba? Yun, may power, may pagkukunan ka ng power na kailangan mo in case. Next is yung dash. Yung dash niya, unlike dun sa previous gen, ano yan eh, parang yun yung dislike nila. Kasi sa gabi, hindi siya ganun kalinaw. I mean, kasi sa umaga, hindi siya ganun kakita. Yung mga details na kailangan mo, tulad ko, beginner ako, kailangan mo pang tumingin sa dash. Hindi ako kasing hindi pa ako sanay na laging straight lang, di ba? Kailangan ko pa i-check kung kailangan ko nang magpalit ng gear or anong gear ko na, di ba? Hindi pa ako ganun kasanay. Minsan mapapatingin pa rin ako sa dash, di ba? Yun yung isang ano niya. Pero ngayon dito sa bagong gen ng CBR, pinalitan nila ng TFT display. Ayan kitang-kita na, di ba? Maliwanag na siya. Dami yun ng colors, kumbaga, diba? Auto bright pa siya. Mare, madilim. Yan, bababa niya yung brightness. Pag medyo maaraw naman, yung sakto lang, baka makikita mo pa rin. Malinaw na malinaw. Kaya alas tayo dito. Diba? The third one is yung comfortability niya. Kahit na lubak, ayun. Kahit na sports bike siya, hindi siya ganun ka subsob, hindi ka ganun na mangangalay. Well, sa una mangangalay ka kasi iba yung riding position na ito compare sa mga scooters naked bike, di ba? Medyo naka-lean forward. Pero kung i-long ride mo siya, hindi ka gano'n na mangangalay, diba? Kung alam mo lang kung paano yung tamang position ng kamay, ng legs, dapat hindi mo dediretso yung siko mo, hindi gano'n ka stiff. Huwag mo ilalagay yung bigat mo sa wrist mo, sa arms mo, kasi mangangalay ka talaga. Dito kailangan mo lang i-relax yung siko mo, huwag mo i-dediretso para komportable ka lang. Ayan, traffic na naman. So lastly is yung inline 4, diba? Yun naman, diba? Yung tunog niya, ang sarap pakinggan, diba? Medyo distinct siya compare sa mga ibang inline 4 kasi parang may tinatawag sila ditong garalgal. Yun yung tunog niya, may pagkagaralgal daw. Pero inline 4 pa rin naman siya. Pero maganda yung tunog niya. Basta inline 4, legit, ang ganda, ang sarap pakinggan. Ang tawag nga nila eargasm, diba? Sorry, traffic na naman. Kainis. Charot. So yun yung 5 likes natin sa sa motor na to, diba? Yung looks, yung power, yung comfort, and yung bagong TFT display, and syempre yung inline 4, diba? Pakinggan natin. Teka, yan natin yung inline 4, diba? Sarap na. Dahil nagpapabomba. Diba? Solid
So yung dislikes, teka. So yung dislikes natin sa bike na to is unang-una yung vibration. Yan, yung vibration. Yan. Sige, pag-usapan natin yan. 5 dislikes. Unang-una is yung vibration. Actually sa akin okay lang naman kasi nga galing tayo ng CRF na Honda na mabibrate. So okay lang sa akin. Ramdam siya sa sa handlebar and sa tangke. Pero sabi naman sa may solusyon naman doon. Kailangan mo lang palitan tong itong dulo ng handlebar ng mas mabigat na ganito. Yun daw yung solusyon doon. Pero sa akin okay lang naman. Okay lang sa akin yung vibration. Hindi naman ganun ka big deal. So okay lang, diba? Pero sa iba issue nila, parang medyo issue yun diba? Kasi nga inline 4 to, tapos bakit mo mabibrate? Bakit mabibrate? Diba? Dapat hindi. Mostly kasi na inline 4 dapat hindi mabibrate. Dapat smooth lang, kumbaga, diba? Tapos yung sumunod na dislike natin dito is yung bigat niya, yung weight. Paano kasi yung bigat niya tulad na ng mga nasa 1000cc and more, and karamihan doon mas mabigat pa to compare sa mga ibang 1000cc, diba? 650 lang to dapat medyo magaan siya, diba? Noong una medyo naninibago ako, pero sanayan lang naman, yeah. So para sana I take it as a positive as a positive thing. Kasi para pag nag 1000cc na tayo or mag-upgrade tayo ng 1000cc, pag nag-upgrade na tayo ng 1000cc, sanay na tayo sa bigat, diba? Yun yung pangalawang dislike. So yung third is itong actually hindi ko naman masyadong ginagamit yung busina, yung button ng busina. Nakalapat sa dito sa mismong panel ng mga buttons Kumbaga hindi mo siya makakapa, kailangan mo siyang silipin para magagamit mo siya. Pero para sa akin hindi ko naman siya ginagamit kasi mostly binobomba na lang yung ginagawa ko diba? Para lang marinig ako, diba? At saka medyo cute yung nito yung busina, tignan nyo, diba? Hindi pa makapa. Ayun, diba? Ang niya, ang cute. Diba? Saka lahat tuloy sila bumomba. Lahat tuloy sila bumusina. Ayan, paanda na tayo. So yun yung third dislike. Ayan, hindi ko naman siya laging ginagamit. Actually hindi ko siya ginagamit pero share ko na lang din na pwedeng baka hindi nyo magustuhan kung lagi kayo nagbubusina, diba? Ayan. Yung fourth na dislike is yung turn by turn navigation na nandito sa available dito sa dash. Hindi ko rin naman siya ginagamit kasi mas okay sa akin yung phone. Mas gusto ko nakikita ako talaga yung maps, yung mga landmarks. Sa turn by turn navigation kasi parang may arrow lang, tapos may ilang meters kung kailan ka dapat mag-turn or diba? Hindi kasi siya ganun ka-accurate, diba? Yun yung mga nakikita ko bago ko bilhin to, na medyo hindi nga siya accurate compare sa ibang navigation, diba? So ano na ba? Ano yung dislike natin? Yung bigat, yung vibration, busina, and the turn by turn navigation. So pwede pa dito. May naka-forged carbon yung Toyota na Fortuner. Ganda tingnan. Ito na ata. Maipit tayo dyan.
Sensya na guys, traffic, uyan eh. And kahit Saturday, traffic talaga. Isa pa palang dislike is yung false neutral niya. Nung bagong kuha ko to, try ko ng mga unang beses, medyo hindi ko alam kung dahil bago lang ba siya or what, matigas pa yung shifter, or malamya nga lang akong tumapak sa shifter. Lagi ako false neutral, which is medyo delicate pag nasa high speed ba. Hindi mo mapalitan, talagang pumapasok siya dun sa parang negative sign, minus sign. Yun yung isa. So ilan na? May mga dislikes natin: vibration, weight, busina, turn by turn, navigation, then false neutral. Ayan yung 5. May naalala pa ako, yung ayoko pa dito pala. May isa pa pala akong ayaw dito is yung gulong niya. Kahit hindi umuulan, medyo minsan mararamdaman mo na dumudulas yung gulong niya eh. Yung sa likod. Ayan, medyo hindi ako kampante pag na magmabilis. Kasi minsan mararamdaman mo biglang dumudulas. So may nabasa ako, pagkabili nila parang pinapalitan ka agad nila yung gulong. Ako naman, sayang naman yung gulong, di ba? Gamitin muna natin, di ba? Sayang eh. Tsaka mahal kaya lang gulong. Pero kung sakaling papalit tayo, maghanap tayo ng gulong na matagal, mapudpod, at pwede sa wet and dry. Baga, hindi lang pang dry, di ba? Pwede sa mga pag umuulan. Yan, nakikita ko dyan yung sa Michelin eh. Yun, medyo pricey lang pero parang sulit kasi ang pagkakaalam ko nasa 20,000 odo bago mapudpod eh. Pero syempre depende sa paggamit natin, di ba? Pero ayun, matagal pa naman siguro yun. Hindi mo lang tayo ganun ka hindi mo tayo ganun kawalwal magmotor eh. So imbes na 5 dislikes, naging na siya, 6. Yan. Sa mga naka-CBR 650R dyan, if you can share any additional likes and dislikes sa bike na to, just comment down below sa ating comment section and share nyo na rin kung ano yung mga nakikita nyo sa bike na ayaw nyo and gusto nyo na wala sa sinabi ko. So ayun lang, and umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat, and please don't forget to press that notification button para updated kayo sa ating mga uploads sa YouTube, and please like and subscribe sa ating channel. Daming baka. May baka no? So
magandang ano natin. So again, maraming salamat, and please like and subscribe sa ating channel. And ayun lang. Peace out! Ito na ako bumaba. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Lord.